Sa isang tahimik na barangay, nakatira si Nene sa isang maliit na bahay. Hindi siya sikat. Hindi rin siya ang pinakamasipag. Mas kilala siya sa isang bagay na hindi niya ipinagmamalaki. Ang pagiging handa lagi sa pinakamasamang mangyayari. Bago pa sumikat ang araw, mabigat na agad ang pakiramdam niya. Habang nakahiga, iniisip niya kung ano na namang mali ang darating. Kapag may tawanan sa labas, akala niya siya ang pinag-uusapan. Kapag tahimik naman, iniisip niyang may masamang balita. Minsan, may nag-aya sa kanya sa isang programa sa barangay, pero umiling siya. Pakiramdam niya, mapapahiya lang siya. Isang kapitbahay, si Aling Rosa, nag-alok ng sideline na pagtitinda tuwing hapon, ngunit tumanggi rin siya. Sigurado raw siyang hindi kikita. Sa tuwing may papuri, agad niya itong tinatabunan ng pagdududa. Para kay Nene, mas ligtas ng umasa sa pagkabigo kaysa umasa sa pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at nagbubuntong hininga, may napansin siyang isang maliit na ibon na tahimik na nakatitig sa kanya. Kinabukasan, naroon pa rin ang maliit na ibon sa bintana. Tahimik lang ito, nakadapo sa lumang kahoy na tila may hinihintay. Paminsan-minsan, tumitingin ito sa paligid, pero mas madalas kay Nene ang tingin. Naiilang siya, pero hindi niya alam kung bakit. Shoo, mahina niyang sabi habang kumakaway ang kamay. Hindi agad umalis ang ibon. Kumurap lang ito at bahagyang tumagilid ang ulo, parang nagtataka. Maya-maya pa, saka lang ito lumipad palayo. Pero kinahapunan, bumalik ulit. Habang nakaupo si Nene at nagbabalat ng gulay para sa hapunan, napabuntong hininga na naman siya. Sigurado, wala na namang maayos na mangyayari bukas, bulong niya sa sarili. Tahimik ang paligid. Walang tao sa likod niya, walang radyo, walang kapitbahay na nagsasalita. Pero may mahinang boses siyang narinig. Parang tama ka, nanigas si Nene. Dahan-dahan siyang napalingon sa bintana. Nandoon ang ibon at nakatitig ito sa kanya. Matagal na nakatitig si Nene sa ibon. Hindi siya gumagalaw. Baka guni-guni lang, sabi niya sa sarili. Baka pagod lang siya o kulang sa tulog. Pero nang bumuntong hininga siya at bumulong, sigurado, papalpak ako sa kahit anong subukan ko. May sumagot agad. Mukhang oo nga. Napakurap siya. Hindi malakas ang boses, hindi rin nakakatakot. Parang simpleng komento lang pero malinaw. Ikaw ba yon? Mahina niyang tanong kahit hindi siya sigurado kung gusto niyang marinig ang sagot. Kumurap ang ibon at bahagyang tumalon sa bintana. Wala namang iba dito, di ba? Napatayo si Nene. Kinabahan siya pero may halong inis. Hindi ko kaya yung mga bagay na yan, sabi niya. Sabay iling. Siyempre hindi, sagot ng ibon. Hindi mo pa nga sinusubukan. Natigilan siya. Tahimik ulit ang paligid. Naririnig lang ang hangin sa labas. Habang nakatingin siya sa ibon, may unti-unting malamig na pakiramdam na gumapang sa isip niya. Ang boses nito, parang pamilyar. Parang boses na matagal na niyang naririnig. Pero ngayon lang nagkaroon ng pakpak. Mula nang magsalita ang ibon, hindi na naging tahimik ang mga araw ni Nene. Sa tuwing may papasok na negatibong bagay sa isip niya, nariyan agad ang ibon para sumagot. Hindi ito sumisigaw. Hindi rin ito galit. Pero bawat salita nito ay parang maliit na tusok sa dibdib. Hindi ko kaya magbenta sa palengke, sabi minsan ni Nene. Good decision, sagot ng ibon. Mapapagod ka lang. Napaupo na lang siya. Habang tumatagal, may napansin siyang kakaiba. Parang lumalaki ang ibon. Dati kasya lang ito sa isang sulok ng bintana. Ngayon, halos puno na ang espasyo kapag dumadapo ito. Mas maitim na rin ang balahibo nito. Mas mabigat pakinggan ang boses. At habang lumalaki ang ibon, mas lumiliit ang mundo ni Nene. Hindi na siya lumalabas. Hindi na siya sumasama sa kapitbahay. Mas madalas na siyang nakaupo lang, nakatingin sa sahig. Isang umaga, paggising niya, may kakaiba siyang napansin.
Tahimik ang bintana. Dahan-dahan siyang lumingon. Nasa loob na ng kwarto ang ibon. Hindi gumalaw si Nene. Nakatayo lang siya sa gilid ng kama habang ang ibon ay nakadapo sa ibabaw ng aparador. Mas malaki na ito ngayon. Mas maitim ang balahibo at mas matalim ang tingin. Tahimik lang ito. Mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa boses nito. Dahan-dahan siyang umatras. Pakiramdam niya ay lumiit ang kwarto. Parang kulang ang hangin. Sinubukan niyang magsalita. "Aalis ka ba dyan?" Hindi sumagot ang ibon. Pero nang pumasok sa isip niya ang, "Wala naman talagang magbabago sa buhay ko," doon ito nagsalita. Tama. Mahina. Mabigat. Sigurado. Napaupo si Nene sa kama. Hindi siya sinasaktan ng ibon. Hindi siya tinutuka. Hindi siya hinahabol. Ang bigat ng pakiramdam na dulot nito ay sapat na. Sa bawat negatibong kaisipan niya, nandyan ang ibon para kumpirmahin. Bawat pagdududa, binibigyan nito ng boses. Para siyang nakakulong sa sarili niyang kwarto, kasama ang sarili niyang takot na may pakpak na. Isang araw, may kumatok sa pinto. Si Aling Rosa. "Nene, anak, ayos ka lang? Ilang araw ka nang hindi lumalabas." Tumayo si Nene para buksan ang pinto, pero umiling ang ibon. "Huwag," sabi nito. "Aabalahin ka lang niya." Natigilan si Nene, pero ang pag-aalala sa boses ni Aling Rosa ay tumagos sa pader. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at bahagya itong binuksan. Ngumiti si Aling Rosa at may iniabot na maliit na supot ng mainit na pandesal. "Para sa'yo," sabi ng matanda. "Kumain ka, ha?" Nang isara ni Nene ang pinto, nakita niya ang ibon. Mas matalim ang titig. "Bakit mo pinapasok ang pag-asa?" tanong nito. Kinabukasan, sinubukan ni Neneng hindi isipin ang mga negatibong bagay. Pilit niyang ginawang abala ang sarili. Naglinis siya ng bahay, nagdilig ng halaman. Pero sa bawat kilos niya, naroon ang ibon sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Nang makaramdam siya ng konting saya dahil malinis na ang bahay, agad bumulong ang ibon. Hindi rin naman magtatagal iyan. Dudumi rin ulit bukas. Nawala ang ngiti ni Nene. Ganoon ang laro nila. Bawat kislap ng pag-asa, agad pinapatay ng ibon. At sa bawat pagpatay nito, mas lumalakas ang ibon, mas nagiging totoo. Isang gabi, hindi makatulog si Nene. Ang ibon ay nakadapo sa paanan ng kama niya. Isang malaking anino sa dilim. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Tumingin siya sa bintana, sa bilog na buwan sa labas. Naalala niya noong bata pa siya, mahilig siyang tumingin sa buwan at mangarap. Nasaan na ang mga pangarap na yun? Wala na, bulong ng ibon na para bang nabasa ang isip niya. Tinapon mo na silang lahat. Sa pagkakataong iyon, sa halip na malungkot, may ibang naramdaman si Nene. Galit. Kinabukasan, gumising siya na may determinasyon. Nagluto siya ng almusal habang ang ibon ay nasa mesa, tahimik na nagmamasid. "Hindi rin naman magiging masarap yan," sabi nito. Hindi sumagot si Nene. Kumain siya. "Masasayang lang ang lakas mo," sabi ulit ng ibon. Hindi pa rin siya umimik. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang walis at lumabas ng bahay para maglinis ng bakuran. Sumunod ang ibon, dumapo sa sanga ng puno. "Tingnan mo, pinagtitinginan ka ng mga kapitbahay. Baka isipin nila, nababaliw ka na." Tumingin si Nene sa paligid. May ilang tumingin, pero ngumiti lang sila. Nagpatuloy siya sa pagwawalis. Dumaan si Aling Rosa. "Nene, magandang umaga. Ang sipag mo naman." Ngumiti si Nene. Isang totoong ngiti. "Salamat po, Aling Rosa." Mula sa puno, narinig niya ang ibon. "Huwag kang maniwala dyan. Pakitang tao lang iyan." Sa pagkakataong ito, humarap si Nene sa ibon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Paano kung hindi?" Mahina niyang tanong. Kumunot ang noo ng ibon. Parang hindi nito inaasahan ang sagot. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung masipag nga ako ngayon? Nanahimik ang ibon. At sa katahimikang yun, napansin ni Nene, parang bahagyang lumiit ito. Mula noon,
Nagbago ang diskarte ni Nene. Hindi na niya sinusubukang iwasan ang ibon. Hinahayaan niya itong magsalita. Pero sa bawat negatibong komento nito, may isinasagot siyang tanong. Kapag sinabi ng ibon na, "Mapapahiya ka lang," sasagot siya ng, "Paano kung hindi?" Kapag sinabi nitong, "Wala kang pag-asa," sasabihin niya, "Paano kung meron pala?" Hindi ito palaging madali. May mga araw na mas malakas ang boses ng ibon. May mga araw na halos maniwala ulit siya. Pero hindi na siya tumitigil sa pagtatanong. At sa bawat tanong, unti-unting lumiliit ang ibon. Dumating ang araw na inalok ulit siya ni Aling Rosa na tumulong sa pagtitinda. Nasa bintana ang ibon, kasing liit na ulit ng dati. "Huwag mong tanggapin. Malulugi ka lang," bulong nito. Tumingin si Nene sa ibon. Pagkatapos ay kay Aling Rosa. Ngumiti siya. "Sige po, Aling Rosa. Susubukan ko po." Sa sandaling iyon, ang ibon ay pumagaspas. Pero hindi ito lumaki. Sa halip, lumipad ito palayo. Nawala sa paningin ni Nene. Hindi na siya lumingon pa. Ang dating bintana na kulungan ng kanyang takot ay bintana na ngayon ng mga bagong posibilidad. Alam niyang maaaring bumalik ang ibon. Pero sa susunod, alam na niya kung ano ang isasagot. Ang negatibong boses sa isip ay parang ibon. Lumalaki kapag lagi mo itong pinapansin at pinaniniwalaan. Ngunit kapag pinili mong subukan, maniwala sa sarili, magtiwala sa Diyos, at magsalita ng may pag-asa, unti-unti itong humihina. Minsan, ang tunay na laban sa buhay ay hindi sa mundo, kundi sa loob ng sarili. Kapag natutunan mong huwag sundin ang takot at negatibong iniisip, makakakita ka ng liwanag at lakas na matagal mo nang hinahanap. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.